Kaya ika'y walang kabuya, kaya ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay bago po kayo umupo, kamayan po muna ninyo ang inyong katabi. Sabihin mo sa kanya, pinagpala tayo ng Diyos. Pinagpala tayong lahat ng Panginoon. Okay, makakaupo na po tayo sa presensya ng Diyos. Tayo pong lahat ay pinagpala ng Diyos. Amen? Kaya habang malakas pa tayo, patuloy tayong maglingkod sa Diyos. Kung inyo pong napakinggan ang mabuting balita, ito ay tumutukoy sa Good Samaritan. Sino sa atin ang naghahangad, may gusto na magkaroon ng buhay na walang hanggan, nakapiling ang Diyos? Palagpakan po natin ang Panginoon. Ano ang sagot ng Panginoon? Nung tinanong ang Panginoon kung paano magkaroon ng buhay na walang hanggan, ano sabi ni Jesus? Alam mo ang kautusan? Ang sabi ng taong napakahusay sa larangan ng salita ng Diyos nung unang mga panahon na yon, ang sagot niya, ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sabi ng Panginoon, tama ang sinabi mo, gawin mo yan at mabubuhay ka. Ang parabola, sabihin niyo po parabola, kwento na talinhaga. Ayon sa kanyang kwento, kasi ang sabi niya, sino ang aking kapwa? Sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo, sino ang aking kapwa? Mga kapatid, at nung nakita iyon, ang unang dumaan doon ay ang saserdote. Ano yung ibig sabihin ng saserdote? Pari. Sino yung pari noon? Paring Katoliko na ba yon? Wala pang Katoliko noon. Nung panahon ni Jesucristo, nung oras na yon, walang Katoliko noon. Ang pari na binabanggit dito ay ang paring Hudyo. Nung nakita nito, yung binugbog na tao na yon, tinignan niya at pagkatapos siya ay nagpatuloy ng kanyang lakad. Dumaan ang Samaritano. Nung napansin niya yung tao na ito, siya ay nahabag. Binuhusan niya ng langis at alak ang sugat nito, binalutan niya ito, binuhat niya yung taong ito at sinakay niya doon sa kanyang sinasakyang hayop at dinala doon sa bahay panuluyan sa pagamutan. Ang sabi po ng Samaritano na ito doon po sa pagamutan, kung magkano ang gagastusin, babayaran ko. Ang mensahe po na ibabahagi ko ngayon ay pinamagatan po natin itong paglilingkod sa tao patungo sa buhay na walang hanggan. Serving others leading to eternal life. Dapat maintindihan natin ito na ang paglilingkod sa tao ay patungo sa buhay na walang hanggan. Nakikinig po ba ang lahat? Ang mabuting balita ngayon ay naglalaman po ito ng talinhaga ng mabuting Samaritano, Good Samaritan, na nagtuturo ngayon sa atin kung paano makakatulong
sa tao na makapaglingkod patungo sa paglilingkod sa Diyos at makamit ang buhay na walang hanggan. Yung paglilingkod na ginagawa natin sa tao ay magdadala sa atin tungo sa buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Paano ito mangyayari? Una, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa bilang batayan ng paglilingkod sa Diyos. Yun, 85% na intindihan na. Pagmamahal sa Diyos at kapwa bilang batayan ng paglilingkod sa Diyos. Love of God and neighbor as the basis of service to God. Dapat alam natin yon na kung tayo ay naniniwala na may Diyos, kung tayo ay nagsisimba, kung tayo ay naka-El Shaddai sa ministry niya, at tayong lahat ay namumuhay at sumusunod sa kalooban ng Diyos, dapat nating maintindihan yung paglilingkod na ginagawa natin sa tao ay larawan ng pagpapakita ng paglilingkod sa Diyos. Sa simula po ng talata, tinanong ni Jesus ang isang dalubhasa sa kautusan kung ano yung dapat gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sumagot yung lalaki, ang sabi niya, mahalin mo ang Diyos nang higit sa lahat at ibigin mo ang iyong kapwa. Now, tignan po ninyo. Ang sabi dito, mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At ang pagmamahal sa Diyos ay nag-uudyok sa atin na sundin yung kanyang mga utos at maglingkod tayo sa kanya ng buong katapatan. Samantala, mga kapatid, ang pagmamahal sa kapwa ay nagtutulak sa atin na kumilos ng may kahabagan at pagtulong. Nakikinig po bang lahat? Ang pagmamahal sa kapwa-tao ang siyang nagtutulak sa atin na kumilos ng may habag at tulungan ang nangangailangan kahit na siya ay mula sa iba pang relihiyon at kultura. Alam nyo, hindi naman limitado kung pag-uusapan ang pagtulong sa kapwa natin kapareho ng relihiyon. Hindi limitadong tumulong kapag pareho natin silang kultura. Kung pareho tayong Pilipino at magkakasama tayo kay El Shaddai, hindi limitado yung pagtulong, talagang tumutulong tayo. Pero ang hamon dito, kung pag-uusapan po ang paglilingkod sa kapwa, tungo sa buhay na walang hanggan, maglingkod tayo sa tao kahit sino pa sila. Purihin ang kahit sino. Kasi madali naman talagang magbigay kapag kakilala mo eh. Paano kung hindi? Kapag kasamahan mo sa simbahan, napakadaling tumulong. Paano kung hindi? Tandaan po natin, ang maghahatid sa atin at paglilingkod sa tao patungo sa buhay na walang hanggan, yung paglilingkod sa tao na wala nang pinipili. Kapag ang pinag-uusapan ay kapwa at ito'y nangangailangan, gawin mo ito hindi lang dahil sa Kanya, kundi dahil sa Diyos. Sabi po sa John chapter 13, verse 34 and 35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Kung papaanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Kahit ano pa ang kalagayan nila,
I-apply natin ang unawa at alam natin sa Diyos dahil ang tunay na pagmamahal sa Diyos ay pagmamahal sa tao. Kahit sino, kung nangangailangan, kahit ano pa ang kalagayan nila, dapat tayong tumulong. Yun po yung number 1. Ano yung number 1? Pagmamahal sa Diyos at kapwa bilang batayan ng paglilingkod. Pangalawa, pagpapalawak ng kahulugan ng salitang kapwa. Number 2, pagpapalawak ng kahulugan ng pagiging kapwa. Pakiulit po. Expanding the definition of neighbor. Nang tanungin ng dalubhasa kung sino yung kanyang kapwa, nagkwento ang Panginoon tungkol sa isang taong binugbog ng mga tulisan. Pero yung pangatlo, nung dumaan doon ang Samaritano, yun ang nagpakita ng tunay na kahabagan. Ang mga taong dumaan na dalawa ay hindi nagpakita. At hindi tumulong dahil sa kanilang pag-iisip na bakit ko tutulungan yung tao na yan, hindi ko naman yan kaano-ano. Ito, bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Ako po, lagi akong nasa daan. Halos araw-araw kasi lagi akong nagmumotor. Ako po, marami na po akong nakitang patay sa daan. Ilang beses ko na itong dinanas. Naandyan yung tinapon, na naandyan patay. Ang iba na aksidente sa pagkakabangga sa motor, ang iba naman ay binangga ng sasakyan. May nakakita pa akong na parang kamatis na nadurog ng dinaanan ng truck. May sinaksak, may binaril. Marami akong nakikita niyan sa daan. Alam niyo po sa totoo lang, kahit hindi ako, kahit kayo, kapag nakakita tayo na nakahandusay sa daan, ano ba yung ginagawa nating lahat? Di ba tumitingin lang tayo at pagkatapos natin tumitingin ay umaalis na? Pero tinitiyak ko sa inyo, kapag nalaman ninyo na ang nakahandusay doon, kamag-anak mo, kapamilya mo, kapatiran mo, kapitbahay mo, kakilala mo, tinitiyak ko sa iyo, titigil ka. Ang nag-utos, ang nagpudyok sa iyo na tumigil ka nung nakita mo yung nakahandusay na yon ay dahil kilala mo sila o kilala mo siya. Dahil kung hindi mo kakilala yon, hindi ka titigil. Ang saserdote at ang Levita, mga kapatid, hindi nila yon tinigilan. Bakit? Hindi naman nila kakilala yun eh. Hindi naman nila kaano-ano yon. Lalo na ang Samaritano. Ang Hudyo at ang Samaritano, matagal na po may alitan yan. Bawal sa mga Hudyo na makiharap sa mga Samaritano. Kahit sinong tao, bawal pakitunguhan ng mga Hudyo. Labag yan sa batas ng mga Hudyo na makipag-usap sila sa Samaritano. Pero ang Samaritano, kahit hindi niya kaano-ano, yung nakahandusay na Hudyo na yon, hindi niya tinignan kung anong lahi o kultura meron sila. Ang para sa kanya, nung nakita niya nakahandusay yung tao na yon, ang umira sa kanya, awa at habag sa taong kanyang nakita. Ito yung nais ibigay ng mensahe sa atin. Palawakin po natin ang ibig sabihin ng pagiging kapwa. Hindi lang kapwa kakilala, kaibigan at kapamilya. Yung salitang kapwa, kahit hindi mo pa yan kilala, basta alam mo na yan ay tao, yan ay iyong kapwa. Ang paglilingkod sa tao na hahantong patungo sa buhay na walang hanggan, paglilingkod na hindi ka namimili.
Tiyakin mo, hindi paganap, nahahantong ang ginagawa natin na paglilingkod sa tao patungo sa Diyos. Hindi pa yan nahahantong kung ang pinaglilingkuran mo lang ay yung kakilala mo. Dapat ang paglilingkod sa tao kahit hindi mo kilala, basta ito ay nangangailangan, dapat kang maglingkod sa Kanya, patungo kay Yahweh El Shaddai. Amen? Tingnan niyo po yung Samaritano, di ba? Hindi na inisip doon ng Samaritano, naku, kaaway namin ito eh. Alam niyo ba yung Samaritano, religion eh. Religion? Pero hindi yun naging matimbang sa Samaritano, wala yun sa kanya. Ang umiral sa kanya, naawa talaga siya. Ang nagpakita po ng tunay na kahabagan ay walang iba kundi ang Samaritano ayon sa Panginoong Hesukristo. Sino daw sa tatlo ang nagpakita ng tunay na kapwa sa biktima? Ang sumagot na rin po ay yung lalaking dalubhasa sa kautusan. Siya na rin ang sumagot. Ang Samaritano po. Ang sabi ng Panginoon, humayo ka, ganon din ang iyong gawin. Purihin ang Panginoon. Alalahanin natin, ang tanong dito ng lalaki na dalubhasa sa kautusan ay papaano magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nagkwento ang Panginoon, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat at mahalin mo rin ang kapwa mo. Niliwanag niya, sino ba ang kapwa? Nagbigay siya ng kwento, nabinugbog. Kalaunan, sinabi ng Panginoon, sino sa palagay mo ang naging tunay na tao sa tatlo? Sa saserdote, Levita ba, o ang Samaritano? Siya na rin ang nagsabi na ang Samaritano. Ang sabi ng Panginoon, upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, mga kapatid, para magkaroon ng buhay na walang hanggan, maglingkod ka sa kapwa mo na tunay na tao. Purihin ang Diyos. Tayo pong mga tao, bagamat tayo ay tao, pero napakahirap ang magpakatao. Sino lang ang naging tunay na tao? Si Kristo. Nagpapakita siya ng tunay na larawan na bagamat sa Diyos, nagkatawang tao upang ipakita sa tao ang dapat ng sundin ng tao. Ang Samaritano po, siya yung tunay na tao. Dahil ang larawan ng pagiging tao, kapag dating sa pagtulong, wala kang pinipili na tutulungan. Basta kapwa mo at nangangailangan, pag tinulungan mo, patungo yan sa buhay na walang hanggan. Ang aral po dito, lahat ng tao ay kapwa natin. Ano man yung kanilang relihiyon, ano man yung kanilang lahi, ano man ang kanilang katayuan. Sa lipunan, mga kapatid, ang paglilingkod ay dapat na walang pagtatangi. Kaya nga, di ba may kanta? Ang Diyos natin, di nagtatangi, di namimili. Pantay ang kanyang pag-ingin, kahit minsan di bumabalik. Ang Diyos, kahit sino magsabay-sabay man tayo ng tawag, ano man yung ating katatayuan, nakikinig ang Diyos. Di ba tayo, kapag tumulong ka, depende sa damdamin mo na minsan ay kontrolado mo ito. Kapag nasa mood ka, tutulong ka. Pero pag wala ka sa mood, hindi ka tutulong. Kapag natatandaan mo na pinagtaasan ka ng kilay noon, hindi ka niyan tutulungan. Ang tao pa naman mahilig gumanti. Gumawa ka ng masama, lintik lang ang walang ganti.
Gumawa ka ng mabuti, ano sasabihin sa'yo? Makakaganti din ako sa'yo. Ang tao mahilig gumanti. Anong gusto ninyong ganti? Gantihan kayo ng mabuti, gantihan kayo ng masama. Gumawa ng mabuti sa kapwa. Amen? Sabi po sa Mateo chapter 25, verse 31 to 46. Mateo chapter 25, verse 31 to 46. Mahaba po yung talata. Pero ito yung totoo. Ang talinhaga ng mga tupa at ang kambing ay nagpapakita ng panghuhusga na gagawin ng Panginoon sa darating na mga araw. Anong sasabihin ng Panginoon? Kayong lahat ng mga nasa kanan, pumasok kayo sa kaharian ng aking Ama na inihanda ng aking Ama simula pa ng likhain ang daigdig na ito. Sapagkat nung ako ay nagutom, ako inyong pinakain, ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom, ako'y walang damit at inyong dinamtan. Ako'y may sakit at nabilanggo at inyong dinalaw. Anong sabi ng mga nasa kanan? Kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang damit, may sakit at nabilanggo at aming dinalaw? Ano ang sabi ng Panginoon? Ano man ang ginawa mo sa kapwa mo, ay ginawa mo sa akin. Purihin ang Panginoon. Listen! Ang ibig mo palang sabihin ng pagpasok sa kaharian ng Diyos ay ang paglilingkod sa kapwa. Amen. Amen. Ang buhay ay pinaglilingkod kay Yahweh. Pangatlo, upang ang paglilingkod natin sa kapwa natin ay magtungo sa buhay na walang hanggan. Ito yung pangatlo, praktikal na pagpapakita ng paglilingkod. Pakiulit po. Practical demonstration of serve God. Ang Samaritano po, hindi lamang nagpakita ng habag, kundi kumilos ng may konkretong aksyon. Mga kapatid, ano yung ginawa niya? Binuhusan ng langis at alak ang sugat. Pagkatapos, binalutan niya ng tela. Kinuha niya yung tao na ito at sinakay niya sa sinasakyan niyang hayop. At dinala doon sa panuluyan kung saan doon ginagamot ang mga may sakit. Nagbayad siya doon sa manggagamot. Ang paglilingkod po ay hindi lamang salita, kundi konkretong aksyon na nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Halimbawa na lang po, ang pagbibigay ng oras, ang pagbibigay ng kakayahan sa gawain ni El Shaddai, yung mga material na bagay na mayroon kang pwede mong ibigay kay El Shaddai. Ito po'y hindi salita lamang, kundi konkretong ibinabahagi mo yung bagay na mayroon ka. Pagpapakita lamang ito na ikaw ay tunay na naglilingkod kay Yahweh El Shaddai.